Kung sa Sabo D Archipelago arc nga inintroduce itong sila Eustace Kid at Trafalgar Law sa pag-uumpisa ng arc na to, sa Egghead Island arc naman natalo itong dalawa na to sa mga Emperor sa pag-uumpisa ng arc na to. Kung sa Sabo D Archipelago arc nga dumating itong si Admiral Kizaru para pigilan itong si Luffy, sa Egghead Island arc nga si Luffy naman ang pumunta sa kanya para pigilan siya sa pagpatay kay Dr. Vegapunk. Sa Sabo D Archipelago arc nga hindi kayang protektahan ni Luffy itong buong Straw Hat Pirates. Pero ngayong Egghead Island arc nga kaya niya nang protektahan itong pirate crew niya laban kay Admiral Kizaru. Kung sa Sabo D Archipelago arc nga itong Blackbeard Pirates lang sa West Generation ang hindi nag-appear sa mismong Sabo D Archipelago, ngayon nga yung pirate crew lang nila ang present sa West Generation bukod sa Straw Hat Pirates ngayong Egghead Island arc. Kung sa Sabo D Archipelago arc nga niligtas ni Bonnie itong swordsman na si Zoro sa tangkanyang pagpatay sana sa isang Celestial Dragon, ngayong arc nga na to siya na mismo ang umatake sa isa ring Celestial Dragon, which is si Saturn gamit din ang espada. Bale kung napansin nyo nga itong mga nabanggit ko yung mga naging pangyayari sa Sabo D Archipelago arc at Egghead Island arc. Kabaliktaran nga ng nangyari sa Sabo D Archipelago itong mga nangyayari ngayon sa Egghead Island arc. Kaya naman ngayong araw nga na to ito yung pag-uusapan natin. Hahanap nga tayo ng mga clue sa mga nangyari na sa Sabo D Archipelago arc na possible naman na mangyayari sa nagaganap ngayon na Egghead Island arc. At para umpisahan nga itong topic natin, unahin na natin itong naging mga main villain sa Sabo D Archipelago arc. During nga sa arc na to, tatlo ang naging pangunahing mga kalaban. Si Admiral Kizaru, si Sentomaru at yung mga hawak niyang pacifistas. Ngayon sa nagaganap ng Egghead Island arc, itong dalawa sa tatlong kalaban during Sabo D Archipelago arc, mga bumaliktad na. Si Sentomaru nga at yung mga bagong pacifistas nasa side na ng Straw Hat Pirates. Kaya naman ang magiging tanong nga dito babaliktad rin kaya itong si Admiral Kizaru at kakampi sa Straw Hat Pirates? Given na yung sitwasyon sa naging flashback ni Kuma nakita nating hindi pabor itong si Kizaru sa balak gawin ni Saturn kay Kuma. So ito nga yung unang clue sa possible na susunod na mangyayari sa Egghead Island arc, ang pagbaliktad ni Kizaru. Kung napansin nyo nga may glimpse na rin naman na mangyayari to, gaya ng pagtanggi ni Kizaru na atakihin si Sentomaru since kaibigan nga niya ito, or itong naging pag-atake niya sa Vegatanks na sumablay siya. Imagine, napakalabo ngang isipin na sasablay itong si Kizaru sa laser niya ng ganito kalapit. During Marineford War nga nakita natin na nilaser niya itong susi na hawak ni Luffy. Imagine, napakaliit neto pero tinamaan niya. Tapos itong napakalaking Vegatanks at napakalapit pa sa kanya sumablay siya. Diba parang nakakahinala yon sa part ni Kizaru? Anyway, ang sumunod naman itong ine-expect ng lahat na magiging pagkatalo ng Straw Hat Pirates sa kamay ng world government at mga marines. So kung susundan nga natin yung pattern natin, nakabaliktaran ng Sabo D Archipelago arc ang nangyayari ngayon sa Egghead Island arc. Itong Straw Hat Pirates nga lang ang nawasak during Sabo D Archipelago arc, o silang pirate crew lang ang natalo among Worst Generation. At itong ibang pirate crew nga gaya ng Hearts Pirates at Kid Pirates mga nakaligtas. In fact nanunood pa nga sila sa malayo during Marineford War. Pero ngayong Egghead Island arc nga kabaliktaran na ang nangyayari. Itong Kid Pirates at Hearts Pirates naman ngayon ang nawasak na. Kaya possible na ang makakaligtas naman ngayong Egghead Island arc itong Straw Hat Pirates. Kabaliktaran sa nangyari during Sabo D Archipelago arc. Ang sumunod naman itong patungkol kay Kuma. Kung sa Sabo D Archipelago arc nga niligtas ni Kuma si Luffy at ang buong Straw Hat Pirates sa pagpaslang sana sa kanila ni Admiral Kizaru, ngayon ngang Egghead Island arc magiging kabaliktaran ulit. Si Luffy naman ang magliligtas kila Kuma at Bonnie. Kumbaga ginamit ni Kuma yung Hands of Liberation sa pagliligtas kila Luffy during Sabo D Archipelago arc. Samantalang itong Warrior of Liberation naman
naman mismo ang magliligtas kila Kuma at Bonnie sa arc na to. Kung mangyari nga ito talagang nakakatuwa, since nag-umpisa nga itong flashback ni Kuma sa pagtatanong ni Bonnie sa tatay niyang si Kuma kung maliligtas ba siya ng Sun God Nika, at ang sagot nga ni Kuma oo. Kaya naman pwede ngang matupad itong sinasabi ni Kuma, maliligtas nga ni Luffy si Bonnie mula kay Saturn. So baka nagtataka kayo guys never pa ngang nakikita ni Bonnie ng aktual itong Sun God Nika form ni Luffy, dahil nung ginamit nga niya ito sa naging laban niya kay Rabluchi nawalan siya ng malay, at nung nagkamalay nga siya ulit ang nakita niya na itong pagod form ni Luffy. Sa naging laban naman ni Luffy kay Admiral Kizaru hindi rin niya nakita itong Sun God Nika form, since sinipa nga siya pababa ni Kizaru, at muli na naman niyang nakita si Luffy sa ibaba na wala na itong Gear 5 niya. So isa lang ang ibig sabihin neto, intentionally nga na hindi pinapakita ni Oda kay Bonnie itong Gear 5 ni Luffy, dahil hinahanda niya ito sa isang perfect na pagkakataon. At itong pagkakataon nga na to syempre yung moment kung kailan ililigtas na siya netong si Luffy. Panigurado na once na makita niya itong Gear 5 ni Luffy babalik sa alaala niya itong kinuwento sa kanya ng tatay niyang si Kuma na patungkol sa legendary hero nila na si Sun God Nika. Ang isa pang kabaliktaran sa dalawang arc na related kay Kuma itong pagpapatalsik niya sa buong Straw Hat Pirates during Sabaody Archipelago arc. Hindi kaya ngayong Egghead Island arc papatalsikin naman niya ang sarili niya pabalik sa Straw Hat Pirates? Ito kayang nakita nating pag-alis niya sa Mary Joa in chapter 1092 papunta na siya ngayon sa Egghead Island. Anyway, ang next na kabaliktaran naman ng Sabaody Archipelago arc at Egghead Island arc itong patungkol sa Celestial Dragon. Kung sa Sabaody Archipelago arc nga na-trigger yung masasamang nangyari dito dahil sa pagsapak ni Luffy kay St. Charlos, pwede ngang ang kabaliktaran naman neto sa Egghead Island arc magtatapos naman itong arc na to sa pagtalo naman ni Luffy kay Saint Saturn. Kumbaga nag-umpisa ang Sabaody Archipelago arc sa pagtalo ni Luffy kay St. Charlos, at matatapos naman ang Egghead Island arc sa pagtalo ni Luffy kay Saint Saturn. At lastly itong dumating na tulong during Sabaody Archipelago arc na si Rayleigh. Ang magiging mirror naman neto o yung magiging kabaliktaran neto sa Egghead Island arc panigurado na hindi tulong, bagkos kalaban. At ang obvious ngang sagot dito itong nakita nating Blackbeard Pirates. Kumbaga sa Sabaody Archipelago arc may dumating na tulong para sa Straw Hat Pirates, pero ngayong Egghead Island arc nga may dadating din, at ito nga kalaban na. Pero ang magiging tanong nga dito kailan sila papasok sa isla na to? Pagtapos bang matalo ni Saturn doon na sila papasok o makikigulo sila ngayon sa nangyayaring laban? Anyway, ayan na nga yung mirroring o magkakabaliktad na nangyari sa Egghead Island arc at Sabaody Archipelago arc. Kung may iba pa nga kayong napansin na similarity ng dalawang arc na to malaya kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!